Hi! Welcome sa Mafi Talks where we are going to talk about God. Ayun, so good evening po sa ating lahat. Ang oras natin ngayon ay 10:27 ng gabi. Ayun, I know, medyo matagal akong nawala. But, ayun, salamat sa Panginoon, I'm back! Yan, nakapag-record ulit tayo tonight ng ating episode. Ngayon, ang dami nangyari sa mga lumipas na buwan. Nag-resign na kasi ako sa work. So, 2 months na ako na dito lang sa bahay. But I still have my part-time job. So, yun, Survive. Survive pa rin sa araw-araw. Well, anyway, nag-start akong pag-aralan yung book ng Luke. And tonight, ay nasa chapter 2 na ako. At ito sa chapter 2 ay makikita natin yung birth ni Jesus Christ. Tapos, almost everyone know about this one na pagkapanganak kay Jesus Christ ay may angel na pumunta sa mga shepherd. Yan, doon mag-focus tayo sa part na yon. Ito ay Luke chapter 2 verses 8 to 15. Tapos, habang nagbabasa ako kanina, naisip ko lang, bakit sa shepherd? Yun. Kasi kapag nagbabasa ako ng Bible, iniisip ko, bakit ganito? Bakit ganyan? No? Iniisip ko, bakit shepherd? Na sila ba ay, may purpose ba yun? Kung bakit sila yung sinabihan? Bakit doon nagpakita yung angels? Pwede naman sa mga sikat na tao, sa mga makapangyarihan na tao. No? Ba't kailangan sa shepherd? Or baka randomly selected lang naman sila? Well, hindi naman randomly lang na pumipili ang Diyos. Tapos, as I finish the chapter and binasa yung notes dito sa Bible ko, nasagot agad yung tanong ko. Sabi dito, that time, yung mga shepherds daw they were looked upon with disdain. So parang, alam mo yun, ang baba ng tingin sa kanila. Pero, sabi dito, God singled them out to be the first human messengers of Messiah's birth. Kanina din, before ako mag-start, nagpipray ako. Kasi yun nga, siguro ganun talaga kapag nasa late 20s ka na. Or, alam mo yun, 25 something. Mapapaisip ka na, kung nasa right track ka ba? Tama ba yung ginagawa mo? Or, napag-iiwanan ba ako? Kasi ako, honestly, ganun talaga yung nararamdaman ko na I feel like I'm left behind. No, everyone is having their life figured out. No, may mga classmates ako, kabatchmate na nasa ibang bansa na. Meron ako mga kabatchmate na may asawa at anak na, may pamilya na sila, and yet ako, ganito pa rin. No, so kanina I was praying, sabi ko, Lord, what's your plan for me? Saan ba talaga ako dapat? Am I on the right path? Am I on the right track? Kasi feeling ko napag-iiwanan ako. Honestly. So yun. And I feel like, hindi ko alam. Am I too young? Sabi ng iba, bata pa yung 26. Iba naman sabi, late na. No, may mga nagsasabi, mag-asawa ka na. Ganyan. Well, hindi tayo pupunta sa part na yun. Pero bumalik tayo dun sa part na iniisip ko kung ano ba talagang purpose ko. No, yun nga, tapos ayun pa, sakto pa sumabay na nag-resign ako. Iniisip ko, ano ba itong ginagawa ko sa buhay ko? Ganon. Pero ayun, marating din sa time na, syempre, maapektuhan ng mga ganong bagay. Yung tingin ko sa sarili ko. May time na ang baba ng tingin ko sa sarili ko. And then, ayun nga, may pinapakinggan din akong podcast. Siguro ililink ko na lang siya dito. Na nakakuha din ako ng insight doon. Na, yung tanong naman doon, why God chose Bethlehem? Yung sa chapter 2. And sabi din doon sa podcast na yon na iba yung tingin kasi natin sa great. No? Kailangan mayaman, kailangan famous, influential, ganun eh. Ganun yung great para sa atin. Ganun yung great para sa world. Pero, hindi naman ganun yung definition ng great ng Panginoon. Even nasa pinakamababa tayong state ng buhay natin, or like me, I feel na ito yung lowest point ng buhay ko.
Pero hangga't nagagamit ako para sa paglilingkod sa Panginoon, hangga't nagiging useful ako for His glory, yun yung great. Hindi ko to sinasabi na parang pampalubag loob lang. It's the comfort. Umiiyak ako kanina. Nung narinig ko yon, yung part na yon, na parang, dumating agad yung comfort na hinahanap ko. Na hindi naman pala ako left behind. Hindi naman pala ako kulelat. As long as nagsiserve para sa Panginoon, as long as ginagawa mo yung para sa Panginoon, you are not left behind. Hindi ka mababa, hindi ka kulelat. And kung ikaw, baka ganun din yung nararamdaman mo ngayon. Una, kailangan magkaroon ka ng connection kay Jesus Christ. Kailangan makilala mo muna kasi kung sino si Jesus Christ. Well, for me, I know that He is my Savior. He gave His life for me. Sana maintindihan mo rin yun, matanggap mo rin yun. You accept Him as your personal Lord and Savior. No, hindi lang kilala mo siya sa pangalan na Jesus Christ. Hindi lang alam natin na pinanganak si Jesus Christ. Dapat alam din natin yung reason kung bakit siya pinanganak. And that is to save us. No, He gave His life on the cross. He shed His blood for you and for me, for all of us, for all of our sins. And ang kailangan natin is mag-repent and put our faith in Him. No, na kung ano man mangyari sa buhay natin, ayun yung comfort na nakuha ko mula dito sa Luke chapter 2, na kung ano mang status ng buhay ko ngayon, well, God has a plan. He has a purpose for this. Hindi lang siya nangyayari randomly, tulad ng naisip ko kanina. Merong plano yung Panginoon. And, ayun, sana ako, personally, ay nagagawa ko kung ano yung kalooban ng Panginoon. And sana, I am giving glory for His name. Sana pinapamuhay ko yung buhay ko na tinuturo ko siya, sinishare ko siya sa ibang tao, and mabahagi ko rin sa iba yung salvation na na-receive ko. Mulo, ang gaan lang sa pakiramdam, na nakaka-comfort lang na, hindi ko alam, ang galing, ang amazing ng salita ng Panginoon. No? Sana kung ano man yung comfort na nakuha ko tonight, malay mo, makatulong dito sa'yo ngayon. And again, we might think na nasa lowest point tayo ng buhay natin. But remember, as long as na nagagamit ka para sa kapurihan ng Panginoon, as long as you're living your life for His glory, hindi ito sayang, hindi ito kawalan. Okay? I know na at times we might feel lost, but God always has a purpose. No, hindi dito natatapos yung buhay. Sabi nga sa Romans 8:28, all things work together for good. Pwede ngayon nasa lowest tayo. But I'm sure God has a purpose and He has a plan for it. Katulad nung sa shepherd, no? Na yun nga, mababa yung tingin sa mga shepherd. Sabi dun sa notes sa Bible, they were looked with disdain. No? Pero, ginamit sila ng Panginoon as the first messenger para ipahayag na pinanganak na si Kristo. Na pinanganak na yung tagapagligtas. Sana pinamumuhay natin yung buhay natin para sa Panginoon. Everything for the glory of God. Yun lang. And dito na tayo magtatapos. Good night, everyone!